Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, mga ganon, Dasmariñas, wala talaga? Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022 sa halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po.